Exodus 7. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitang lahat ang aking iniuutos sa iyo, at sasalitin kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid upang kanyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain. At aking papagmamatigasan ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo, at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan, na mga anak ni Israel, sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon, pagka iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay, at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila." At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila, ay gayon ginawa nila. At si Moises ay may 80 taon gulang, at si Aaron ay may 83 taong gulang nang sila'y magsalita kay Faraon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Pagsasalita ni Faraon sa inyo, na sasabihin, magpakita kayo ng isang kababalaghan sa ganang inyo, ay iyong ang sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at ihagis mo sa harap ni Faraon, na magiging isang ahas." At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon, at kanilang ginawang gayon gaya ng iniutos ng Panginoon, at inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon at sa harap ng kanyang mga lingkod at naging ahas. Nang magkagayoy tinawag naman ni Faraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman na mga mahiko sa Ehipto, ay gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga pag-engkanto. Sapagkat inihagis ng bawat isa ang kani-kanyang tungkod, at nangaging ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Pharaoh'y nagmatigas, ayaw niyang paalisan ang bayan. Pumaroon ka kay Faraon kinaumagahan, narito, siya'y paa sa tubig, at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya, at ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon, upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang at, narito, hanggang ngayoy hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala, na ako ang Panginoon, narito, aking papaluan ng tungkod, na nasa aking kamay, ang tubig, na nasa ilog at magiging dugo. At ang mga isda, na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga Egyptyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawa at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo, at magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy at maging sa mga sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod, at pinalo ang tubig, na nasa ilog, sa paningin ni Faraon, at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig, na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda, na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho at ang mga Egyptyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din, sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya din inig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay, na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Egyptyo ay hamukay sa palibot ng ilog, upang makasumpong ng tubig na mainom, sapagkat sila'y hindi makainom ng tubig sa ilog. At naganap ang 7 araw, pagkatapos na masalat ng Panginoon ang ilog.